Good day. So, kasama natin ngayon si Atake. So, nag-install tayo ng ADB 160 handguard. Ito. Yan o. So, kung gusto niyo magkaroon din nito para dagdag pogi sa inyong mga motor, click the link below. So, ito yung install natin. So, syempre protection din sa kamay natin kapag nag-ride tayo, 'di ba? Sa mga bato-bato, sa ulan, hindi nilalamig, hindi lalamigin yung kamay natin. So, 'yun. So, syempre, para siguradong legit yung mabili nyo, tsaka magandang klase. So, ito na yung bilhin nyo. Yan. So, syempre, hindi lang naman yun. Turuan ko rin kayo kung paano i-install itong handguard ng ADB 160 para mas mabilis. So, tara, sama niyo ako. So, tingnan natin to ha. Maraming klaseng kulay to. So, ito, pinili ko is black and gray. So, merong transparent na ito. So, tsaka meron ding logo. Kung gusto niyo walang logo, pwede naman. Yan. So, madali lang install. Yan. So, ito yung bracket. Lagay nyo lang sa side mirror nyo. Yan. Side mirror, yan. Ito. Tornilyo nyo lang dito. Yung iba kasi dito yung side mirror, yan. Stem niya. Side mirror. So, dito nyo yung lagay. Tapos, yan. Yung clip niya. Yan, para malagay nyo yung tornilyo. Tapos, ito yung stock ng ADB 160. So, ilagay nyo lang sa dulo. Tapos, ito yung stock na screw nung ADB 160. Tanggalin nyo. May kasama ng mahabang bolt yan. Yan. So, ganyan lang. So, para mas maayos, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya in-install. Yan, ito kasi buo na to eh. So, medyo mahirap lang kasi itong ito. Mas maganda kasi ikabit nyo muna itong bracket dito sa side mirror. Tornilyo nyo muna. Yan muna unahin nyo. Tapos, saka nyo i-bend dito. Medyo pwersahin nyo lang konti para mailagay dito sa bar end nyo. Yan. Dito nyo ilalagay. So, pakita ko na sa inyo yung video kung paano ko ginawa. So, tsaka isa pang tip, bale, kapag sa stock na windshield, tsaka stock na dito, bracket ng windshield, tatama talaga yan. Yan. Pero ito kasi sakong-sako lang. Oh. Pag sinagad mo, sakong-sako lang kasi naka-face enhancer ako. Version 2. Yan, oh. Sakong-sako lang. Kahit isagad mo. Sa kabila rin ha. Kahit sagad natin yan. Oh. Yan, oh. Sakong-sako lang. Oh. Hindi siya tumatama. So, dapat, pag ganito yung gamit nyo na handguard, dapat naka-face enhancer kayo. Yun, hindi siya tumatama. Sagad na yan. Yan, hindi siya tumatama. Yan, so, yan. Sagad na yung turn natin. So, yun na yung masasuggest ko. Dapat naka-face enhancer kayo. Kasi pag hindi kayo naka-face enhancer, pag stuck lang yung windshield nyo at saka bracket, tatama talaga yan. Yan. So ito, panoorin nyo na yung video para mabilis ang tutorial. So, sana nakatulong. God bless. Alright. Peace out. So, ginabi na nga tayo sa kaka-install nitong handguard na to. So, ito lang. Share ko lang kung paano nyo i-install to. Kasi, ako hindi ko rin alam sa specific na handguard na to. So, yung link nasa baba lang. Ito yung handguard ng ADB 160. So, check nyo at panoorin nyo to kung paano i-install para mas madali na sa inyo. Kasi minsan, yung mga hindi alam, matatagalan talaga. So, ito lang yung technique. So, ito lang. Ikabit nyo muna to. Yung bracket. Sagad nyo lang dito. Sagad. Tapos, higpitan nyo. So, yung sa kabila kasi na-install ko na. So, mas madali na lang to. Mas madali na lang i-install. Yan. Pag nasagad nyo na, nahigpitan nyo na, kunin na tong handguard. So, yung napili natin is ADB 160 handguard. Merong logo to dito, ADB 160. At saka, black, gray. Merong transparent nito, merong parang may pagka-yellow. So, check nyo lang sa baba kung ano yung gusto nyo doon. Kung gusto nyo to, check nyo lang sa baba. Open nyo lang yung
yung link sa baba. So, install na natin. Tapos, itong clip. Yan. Itong clip, lalagay nyo lang dito. Yan. Kung nilagay nyo na, pasok niya na yung screw, syempre. So, yung screw niya is ganito lang. Yan. Yan. So, lagay nyo lang. Tapos, ito, dapat ito nasa labas. Yan ang pinakalock niya. Mas maganda kasi na ito muna yung unahin nyo. Kasi mas madali na lang mag-bend. Yan. Saan ba yan? Madali na lang mag-bend kapag ito yung inuna nyo. Yan. Sige. Screw lang muna natin. Pasok lang. So, ito na nga. Ito na. So, nakabit na, ilagay na natin. Higpitan lang natin. Saktong higpit lang muna yan. Tapos, install na natin to. So, syempre, tanggalin lang muna natin to. Pero hindi na natin gagamitin itong stock na screw. Tanggalin natin, maiksi yan eh. Maiksi. So, palitan natin ng mahaba. So, bale ito, lagay natin dito. Kasama yan sa binili natin, sa handguard. Tapos, lagay natin to yung sa stock ng ADB 160. Tapos, bend lang natin. Yan, mag-a-adjust naman to eh. Kapag binend natin. So, i-shoot lang natin. Yan, shoot lang natin. Pero sayin lang natin. Kasi nabibend naman siya. So, yun nga, shoot lang natin to dito. Kasi ito yung stock. So, pero sayin lang natin na ipasok dito. So, medyo dapat may alalay. Medyo mahirap kapag mag-isa lang. Yung sinasabi ko sa inyo, mahirap kapag mag-isa lang. Dapat may umaalalay sa inyo. So, yan na. Ito paano napasok na natin. Higpitan na lang natin. So, yan. So, yan. Higpitan na lang natin. Yan. So, at least nahigpitan na natin. Hindi tayo, medyo mahirap kapag mag-isa. Pero sa kabila, madali lang, nadalian lang ako kanina. Pero dito sa part na to, medyo kailangan ng alalay. Yan. So, yan. Higpitan lang natin. Yan. Tapos dito, higpitan na rin natin. So, lagyan na natin to. So, lagay na natin to, yung ADB 160. Dito, lagay na natin. Yan, so bago natin ilagay yan, lagyan muna natin yung adhesion promoter, non-woven wipes. Yan. Para mas makapit yung paglalagyan natin. Para yung 3M is kakapit talaga. At mas tatagal. So, sa kabila din, lalagyan natin. So, after natin malagyan ng adhesion, yan, didikit na natin ngayon. Yan. Swak nyo lang dun sa butas, syempre. Yan. So, yan na yung itsura. Diba? So, sa kabila naman, lagyan natin. Diba? Yan ang itsura. Pogi na, diba? So, kabila naman. So, yan na. Nalagyan na natin ng adhesion promoter yan. So, nalagyan na natin ngayon itong emblem. Yun. Press lang natin para sure. Diba? So, ganun lang. So, pogi na yung ating ADB 160 handguard. Protected na yung ating kamay. Kasi minsan, napaka-importante nito kasi lalo kapag sa rough road kayo or kung sa mga hindi magandang daan,
kapag marami pa kayo, yung talsik ng bato. Yan. Lalo na kapag wala tayong gloves, sigurado yan. Tatamaan yung ating kamay. Tsaka pag nasemplang tayo, hindi basta-basta matatamaan yung ating kamay kasi may handguard tayo. Yan. So, yan ang ang purpose. Di ba? Tsaka yung sa lamig, hindi masyadong lalamigin yung ating kamay. Yan. Hindi lalamigin ang ating kamay. Yan. Tsaka kapag sa basa rin, ganun, hindi rin masyadong mababasa. Hindi rin masyadong matatalis ka ng putik. Hindi rin masyadong madulas kapag nag-throttle tayo. So, yan yung purpose niyan. So, additional lang pala sa may mga ganito rin. Stopper. Parang kapag na-incline kayo, ito yung pinaka-stopper nyo. Nilagay ko to eh. So, makakompromise to kasi tatamaan dito sa handguard natin. So, ako kasi hindi ko naman masyadong nagagamit to. So, andyan pa rin siya pero nilihis ko na lang. Tinabi ko na lang siya dito. Hindi ko na siya ginamit. Kasi ito yun eh, kapag namreno kayo, pag namreno kayo, kakalang dito yan. Pagkalang niya, so nakapreno siya, pwede kayong bumitaw sa manibela kasi nakapreno siya eh. So yun, kapag mga nasa incline kayo or yung mga palusong. So hindi kayo basta-basta aandar or gagalaw kasi nakapreno nga. So hindi na natin magagamit to kasi nga tumatama dito sa handguard natin. So tsaka bira ko naman gamitin to kaya nilihis ko na lang siya. Nandiyan pa rin siya pero nilihis ko lang. Kasi hindi naman yan tatama eh. No? Kita niyo ba yan? Ito siya eh. So, kaya ako nilihis kasi tumatama dito. Hindi natin malalagay yung handguard natin kapag nandyan yan. So, ginilid ko lang siya para malagay natin. So, yun lang. So, ride safe. God bless. Sana nakatulong. Peace out.